Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dario. Tubong Kabisayaan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo. Karanasan ko ito. Ang hiling ko lang sana ay matapos ninyong pakinggan ang kwento ng buhay ko, ay huwag niyo akong husgahan base sa aking nakaraan. Maging ako man ay minsan ko na ring isinuka at isinumpa ang aking sarili dahil sa maling desisyong nagawa ko noon at nagpabulag ako sa malaking salapi sa tuwing may nangangailangan ng serbisyo ko. Pero sa ngayon ay maluwag at masaya kong sasabihin sa inyong tuluyan ko ng tinalikuran ng gawain ito. At sa maliwanag na landas ay nagpatuloy ako sa aking buhay. Kahit na noong umpisa ay napaka-imposibleng mangyari. Pero ang lahat ng iyon ay nakayanan ko sa tulong ng isang napakabuting tao. Taong 1992, halos sabay na namatay ang mga magulang ko at naiwan sa pangangalaga ko ang nag-iisang kapatid kong tawagin na lamang natin sa pangalang Maya. Nang mga panahong ito ay may sakit si Maya at kinailangan kong magbanat ng buto para matustusan ang mga gamutang ginagawa sa kanya. Para mabigyan ng tamang gamutan ng kapatid ko at masikaso ay iniwan ko siya sa pangangalaga ng tiyahin kong walang asawa na si Tia Nelia. Sa loob ng 1 linggo ay palagi ko siyang dinadalaw doon para ibigay sa kanya ang lahat ng mga pangangailangan. Pera, pagkain, gamot, at maging ang perang ibabayad ko para sa pag-aalaga ng tiyahin ko. Dahil sa hirap ng buhay namin at wala akong ibang aasahan at mapagkukuhanan ng magandang trabaho, pinasok ko ang isang bagay na alam kong bawal at labag sa batas. Para sa kapatid kong lubos na nangangailangan sa akin, gagawin ko ang lahat kumaling lamang ito. Dahil nga sa masamang uri ng trabaho ko, ay halos walang gustong makipagkaibigan at makipaglapit sa akin ng mga taga-baryo. Ni minsan ay wala akong napagsasabihan o napaglalabasan ng sama ng loob o problema. Isang beses noon, kasalukuyan akong naglalakad sa labas ng baryo, bitbit ng mga pinamili kong prutas at pagkain. Pupuntahan ko ang kapatid ko sa bahay ni Tia. Nakasalubong ko si Arnel. Malaki ang pagkakangisi niya habang nagmamadaling maglakad papalapit sa akin. Aba, mukhang maganda yung araw natin ngayon ah. Ano meron? Huwag mong sabihin may racket na naman tayong gagawin. Natumbok mo bro. May racket tayo. Mukhang siswertehin tayo ngayon. Anong racket na naman yung gagawin natin? Kumindat si Arnel sabay nagwikang gaya ng dating gawi ang trabahong gagawin. Dating gawi? Alin doon? Alam mo namang marami tayong ginagawa, di ba? Ito naman. Alam mo na kung ano yung dating gawin na sinasabi ko. Sige, bahala ka. Sabihin mo lang yung lokasyon kung saan tayo magkikita. Tsaka kailan ba natin gagawin yung racket na yan? Yun. Sige. Mamayang gabi ah. Ang sabi kasi ni Bossing, may lakad ang padre di pamilya sa bahay ng pupuntahan natin eh. Mukhang ang maglola lang ang maiiwan. Ganun ba? Sige, walang problema sa akin yan. Tamang-tama, wala naman akong gagawin mamaya eh. Sinabi niya sa akin ang lokasyon kung saan kami magkikita mamaya. Bago mag 8:00 ay naroon na dapat ako sa lugar na pinag-usapan namin. Dapat ay hindi ako mahuhuli dahil tiyak mayayari na naman ako kay Bossing. Kilala ko naman umano si Bossing. Wala yung sinasanto, oras na may magkamali. Ang pinakaayaw nito sa lahat ay yung paghihintay namin ito. Oo na, alam ko na yan. Huwag kang mag-alala. Bago pa man pumatak yung 8:00 ng gabi, nasa lokasyon na ako. Tugon ko. Matapos naming mag-usap ay agad nang umalis si Arnel. Ako naman ay nagmamadali nang naglakad papunta sa bahay ni Tia Nelia. Makaraan lamang ang ilang minutong lakaran ay narating ko na ang bahay nun. Kuya Dario, tawag sa akin ni Maya at patakbong lumapit. Oh, teka lang. Huwag kang tumakbo, baka madapa ka.
Agarang ibinaba ko ang mga pinamili at niyakap ang yapis na katawan ng kapatid ko. Sa edad na 15 taon na hindi aakma sa kaya ang payat niyang katawan. May cancer po yung kapatid ko at kasulukuyang nagagamot siya. Awang-awa ako sa kalagayan ng kapatid ko pero hindi ko yun ipinapahalata dahil ayokong panghinaan siya ng loob. Napakapayat niya at halos malagas ng lahat ng kanyang buhok sa ulo. Humpak na rin ang kanyang pagmumuka at nanlalalim na ang gilid ng mga mata niya at nangingitim. Mabuti naman at dumalaw ka, kuya. Alam mo bang kahapon pa kita hinihintay dito? Pasensya ka na, bunso ah. May tinapos lang kasing trabaho si kuya, kaya hindi ako kaagad nakadalaw sa'yo. Kamusta ka na pala dito? Kamusta ang pakiramdam mo? Nahihirapan ka ba? May masakit ba sa katawan mo? Wala po. Maayos po yung kalagayan ko. Huwag ka mag-alala. Ang totoo nga niyan, ikaw nga itong inaalala ko dahil baka mamaya hindi ka na kumakain sa katrabaho mo. Ano ka ba, bunso? Kumakain ako. Alam mo namang kailangan kong maging malakas at malusog palagi para sa ating dalawa eh. Kailangan ko mag-ipon na maraming pera para madala na kita sa Manila at maggamot na ng malaking ospital yung sakit mo. Pero kuya, huwag mong pabayaan yung sarili mo ha. Tsaka dalas-dalasan mo yung pagdalaw dito sa bahay. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng trabahong gagawin ko, mamamalagi ako dito ng 1 linggo para makasama kita. May papasyal na rin kita kahit saan mong gusto magpunta. Kita ko sa mga mata ni Maya ang tuwang nararamdaman matapos niyang marinig ang sinabi ko. Kaya naman nangako ako sa sariling oras na matapos ko ang gagawin naming trabaho ni Arnel noon. Hindi na muna ako rarakit. Sasamahan ko muna siya dahil alam ko namang malaki-laki ang perang kikitain ko. Batid kong bigatin na naman na magiging biktima namin. Pumasok na kami sa loob ng bahay at binigay kay Tia Nelia ang mga pinamili ko. Mabuti at nadalaw ka, anak. Alam mo naman yung kapatid mo. Ayaw niyang lumabas ng bahay kung hindi ikaw yung kasama. Simula nang nasa pudar na ni Tia Nelia ang kapatid ko. Anak na yung turing niya sa amin. At yun ang lubos na ipinagpapasalamat ko sa tiyahin ko. Sa lahat ng kapatid ni nanay ay siya lang ang tumanggap sa aming magkapatid. At siya lamang ang katangi-tanging nagaruga kay Maya. Ni minsan ay hindi niya ako hinusgahan. Pinapayuhan niya lang ako kung ano ang tamang gawin. Anya pa, nasa sa akin na lamang yun kung susundin ko ang payo niya. Malaki na ako at nasa tamang pag-iisip na ako noon. Sinabi ko naman sa kanyang oras na makaipon na ako ng malaking halaga ay titigil na ako sa ginagawa ko. Tiya naman, huwag niyo naman po akong ibuking kay kuya. Nakaingos na wika ni Maya at kumakit sa braso ko. Abay bakit ha? Sa totoo namang hindi ka lumalabas ng bahay kapag wala siya eh. Kung hindi pa kita pipilitin, ayaw mo. Natawa na lamang ako at hinimas ang likod ni Maya nang bahagya siyang umubo. Sinabihan ko siyang lumabas-labas naman siya ng bahay kahit wala ako para maarawan ito at lumakas ang pangangatawan niya. Umingos siya at sinabi niyang nahihiya siyang lumabas dahil siguradong pagtitinginan na naman siya ng mga kapitbahay. Kaaawaan siya o kaya naman ikutyain ng mga tao noon. Ano ka ba namang bata ka? Ikaw lang yung nag-iisip niyan. Hindi totoong kinukutya ka ng mga kaidaran mo dyan sa labas oh. Pangangatwira naman ni Tia. Hayaan niyo na po siya, tiyang. Sige po, sa susunod pagtapos ng trabaho ko didiretso kagad ako dito para maalagaan ko rin ito si Maya. Inaya ko sa balkonahe si Maya. Doon muna kami habang nagluluto pa si Tia Nelia ng pagkain. Nang nasa balkonahe na nga kami ay tinanong ako ni Maya kung anong klaseng trabaho meron ako. Bakit tuwing dumadalaw ako ay marami akong pera at marami din akong mga pinamili na pagkain. Hindi ka naman siguro gumagawa ng masama, kuya, no? Hindi ka gumagawa ng ikakapahamak mo. Hindi ako nakasagot sa sinabi ng kapatid ko. Napatigil ako at hindi ko alam kung ano ang isasagot noon. Kuya, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Pasensya ka na. Iniba ko na lamang ang usapan. Hindi ko kasi kayang magsinungaling sa kapatid ko. Lalo na pagdating sa mga personal na bagay. Ayokong magalit siya sa akin noon. Sa pagdaan ng mga sandali,
Habang nagkikwentuhan kaming dalawa ni Maya, narinig kong tinawag kami ni Tianelia. Halina kayo dito. Pumanik na kayo para makakain na tayo ng pananghalian. Tara na kuya, tinatawag na tayo ni Tia. Inalalayan ko na siyang maglakad papasok sa loob ng bahay. Sa maghapon yun ay naging masaya kaming dalawa ng kapatid ko. Walang patid ang pagbibiruan namin at puno na masasayang kwentuhan. Kinagabihan, pumunta na ako sa lokasyon kung saan ang usapan naming magkikita-kita ng mga kasamaan ko sa pagraraket. Habang lumilipas sa mga oras, ay hindi naging madali ang trabahong ginagawa namin. Halos pagsakluban na ako ng langit habang ginagawa ng mga kasamaan ko ang kawalang hiyaang gawain. Anak ng, bakit mo ginasa yung dalaging yon? Takte, pinatay mo pa yung matanda. Wala sa usapan natin yan ah. Tanong ko kay Arnel nang makaalis na kami sa bahay na pinagnakawan namin. Dumura si Arnel bago siya nagsalita. Sinabi niya sa akin na nararapat lang umano yun sa maglola. Buti nga at tinirhan niya pa ng hininga yung dalagang yon. Napamura na lamang ako dahil sa ginawa ni Arnel at ng dalawa pa naming kasamaan. Hindi ko kayang panoorin ang ginawa nilang kababuyan. May kapatid din akong babae. Kahit anong awat ko sa kanila kanina na huwag nang gawan ng masama ang maglola. Usapan namin, kunin lamang ang mga mahalagang gamit at umalis na kagad nun. Pero tila ba may sa mga demonyo ang mga itong sayang-saya pa sa kahalayang ginawa nila. Kaya naman ang ginawa ko ay lumabas na lamang ng bahay at tinayaan na lamang sila hanggang sa Manawa. Kapag kasi patuloy ko pa silang kokontrahin, baka mayari ako sa kanila. Yun ang pinakabangungot na nangyari sa tanang buhay ko. Wala kaming ganong ibang transaksyon dati. Yun lang talaga nung gabing yon ang kakaiba. Ilang gabi akong hindi pinatahimik ng konsensya ko at palagi akong nakakarinig ng dangoy-ngoy ng isang babae mula sa kung saan tuwing maghahating gabi na. Dahil sa nangyari, lumaylo muna ako sa mga kasamaan ko. Nagdahilan ako at sinabi sa kanilang hindi na muna ako sasama sa mga racket. May importante lang akong gagawin. Biniro pa nga ako ni Arnel na baka nagtampo man ako sa kanila dahil hindi nila pinatakim sa akin yung putahing pinagsaluhan nila ng gabing pinatay nila yung matanda. Umiling-iling naman ako at sinabihan silang wala akong pakialam sa putahing sinasabi nila. May importante lang talaga akong gagawin kaya hindi na muna ako sasama sa mga lakad. Lumipas sa mga araw, may kakaiba na akong nararamdaman sa katawan. Pakiwari ko ay may kung anong insekto ang gumagalaw sa loob ng katawan ko noon. May mga butlig na rin ang tumutubo sa hita ko na para bang may pigsang maliliit. Hindi ko na muna iniintindi yon dahil sa nawili ako sa pag-aasikaso sa kapatid ko. Pero habang tumatakbo ang mga araw, parami na ng parami ang mga bukol na tumutubo sa bandang hita ko. Kaya maluwag na short ng sinusuot ko noon. Isang gabi, nasa kasarapan na ako ng pagtulog. Nang managinip ako. Sa panaginip ko ay may isang matandang babaeng buhaghagang buhok. May mabalasik at namumulang mga mata. Ang pilit na sinasakal ako at may isinusubo sa bibig ko noon. Sa garalgal na boses nito ay nagwika itong tanggapin ko umano ang bagay na ibibigay niya. Kahit anong pagpupumiglas kong huwag ibuka ang bibig at huwag tanggapin ang maliit na kulay itim na bagay na yon, na pilit niyang isinusubo sa bibig ko, ay sadyang napakalakas ng matanda. Parang papel niya lang na iwinakli ang kamay ko. Hanggang sa tuluyan niya nangang naisalpak sa bunganga ko yon. Nagising na lamang akong sunod-sunod ang pag-ubo ko. Parang may malansa at malapot na bagay ang dumulas sa lalamunan ko papunta sa sikmura ko noon. Hindi ko alam kung panaginip pa ba yun o totoo. Dahil sa parang totoo talagang may taong sumakal sa leeg ko noon. Noong may masmasan ako ay dagli-dagli nga akong bumangon at tiningnan sa salamin ng leeg ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko nga
Namumula ang leeg ko at may bakat yun ng pagsakal. Dagdag pa dyan, may kalmot ako sa braso na siyang hindi ko mawari kung paano ako nakalmot at kung sino ang kumalmot sa akin. Lalo akong napamura. Napaisip bigla, Sir Seth, nang maalala ko na yung matanda sa panaginip ko, parang kamukha ng matandang pinatay ni Arnel. Ang matandang sumasakal sa akin doon sa panaginip. Yun. Simula nang mangyari yun na hindi na ako nanaginip pang muli ng kakaiba. Wala na rin akong narinig na pagdangoy-ngoy ng iyak ng isang babae at mga kakaibang ingay sa labas ng bahay tuwing nasa kalagitnaan na ng gabi. Pero sa kabila ng mga kababalagang hindi ko na nararamdaman, unti-unti ko namang napapansing may nag-iba sa akin. Ayaw na ayaw kong nakikita ang mga ribulto sa altar ni Tianelia. Sa tuwing nakikita ko yon, naaasiwa ako. Parang nasisilaw ako at hindi makatingin ng diretsyo. Pagdating naman sa pagkaing niluluto ng tiyahin ko, kahit anong gawin ko, kumain man ako ng kumain ay tila ba hindi pa rin ako nabubusog. At parang may hinahanap pang ibang putahe ang sikmura ko noon. Hindi ko alam kung ako lamang ba ang nakakaranas ng ganito. Yung bangung-bango sa taong may sakit. Ganon kasing nararamdaman ko. Sa tuwing sinusumpong ng sakit ang kapatid ko at nagdidilirio ito at nagsusuka ay para akong hunghang na nakatitig lamang sa kanya. Gigil na gigil ako sa bango niya. Kapag ganon ang nararamdaman ko ay lumalabas na ako sa bahay at nagpapakalayo-layo. Dahil nga sa kakaibang nangyari sa akin ay mas pinili kong mamalagi na lamang sa lumang bahay namin kung saan namatay ang mga magulang ko. Mag-isa akong naninirahan doon. Sa araw ay nagkukulong lamang ako dahil sa parang gulat na nalalanta ang katawan ko tuwing sumisikat ang araw. Pero kapag naman sumasapit ang gabi, napakasigla ko at kahit napakahinang kaluskusan lamang ng kapitbahay, naririnig ko na kaagad. Nababanguhan din ako sa buntis at sanggol. Kapag nakakita ako ng sanggol o kaya buntis, para bang may kung sino ang nag-uudyok sa isipan kong kagatin ito. Sa hindi ko mawaring dahilan, takam na takam akong matikman kung gaano kasarap ang sariwang karne. Para na akong nababaliw ng mga sandaling ito. Wala akong mapagsabihan tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kapatid ko o kaya kay tiya. Dahil sa ako lang ang inaasahan nilang maghanap buhay. Hindi ako pwedeng panghinaan o magpakita ng kahinaan nun. Kaya kahit ganun ang nangyari sa akin ay pilit akong naghanap ng matinong trabaho. Ayoko nang bumalik pa sa mga masasamang bagay na ginawa ko. Nung tumagal, unti-unti ako nasanay sa katawan ko. Nakakalabas na ako ng maayos at hindi na ako nakakaramdam ng panlalata nun. Isang araw, naisipan kong pumunta sa Karatig Baryo. Piyesta kasi doon at bala ko makikipiyesta na muna. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakapunta sa ibang lugar kaya panahon na sigurong magliliwaliw ako ng panandalian. Gusto kong kalimutan ang nakagawian kong trabaho dahil baka mamaya ay doble pa ang balik nun sa akin. Kahit naman kasi purong pagnanakaw at takit bahay ang racket ko nun, ni minsan ay hindi sumagi sa isipan ko ang pumatay ng mga inosenteng tao. Bitbit ang bag, naglakad na ako papunta sa labasan ng baryo. Habang naglalakad ako, ni isa ay walang gustong lumapit sa akin o kumausap man lang. Pero ayos lang yun dahil sanay naman akong iniiwasan ako ng mga tao sa lugar. Pagkarating ko sa bungad ng baryo, sumakay na ako ng tricycle papunta sa pinakabayan. Nang makarating na ako sa lugar na may ginaganap na piyesta, ay naglilibot-libot na muna ako at nagtitingin-tingin sa mga paninda. Habang abala ako sa pagtitingin-tingin ay nagulat na lamang ako nang may sunod-sunod na putok ng baril akong narinig.
Kasunod doon ay ang pakapdi ng braso ko. Nung tingnan ko ang braso ay nakita kong may umaagos na dugo nun. Kasunod doon ay ang malakas na sigaw ng isang lalaki. "Papatayin kita, hayop ka! Isa ka sa pumatay sa nanay ko. Hindi kita titigilan hanggat hindi kita napapatay." Sigaw nito at sunod-sunod ulit na nagpaputok. Mabuti na lamang at mabilis ako nakatakbot na kapagkubli nun. Kaya naman daplis lamang ang tumama uli sa balikat ko at hindi ako napuruhan. "Napakamalas mo! Dito ka pa talaga! Dito pa talaga nagtakbo yung das nating bata! Hindi mo ba tatanungin kung paano ko nalaman na isa ka sa pumatay sa nanay ko at gumahasa sa anak ko?" Nakangising wika ng lalaking yon na tila ba nababaliw na. "Anak nang, kung kailan gusto ko na magbagong buhay eh. Saka pa naglabasan yung mga taong gustong yumari sa akin. Walang hiya. Hindi ko pa naman dala yung baril ko." Sambit ko sa sarili habang sapu-sapu ang brasong patuloy pa rin nagdurugo. Nagkakagulo na ang mga tao at halos lahat ay nagkandara pa ng makalayo sa lalaki may hawak na baril. "Ano bata? Magtatago ka na lang ba dyan? Lumabas ka kung matapang ka." Teka lang, matapang ka nga pala." Sandali akong napahinga ng malalim. Pagkatapos ay sinilip ko ang lalaki mula sa pinagkukublihan ko. Nakita ko siyang patuloy akong pinaghahanap. Kaya't wala na akong ibang naisip na paraan kundi tumakas na lang muna. Wala akong dalang kahit ano na pwedeng gamitin laban sa kanya. Wala akong kalaban-laban sa taong may hawak na armas kung sakali mang harapin ko siya at makipagsagupaan nun. Sa baril pa lamang na hawak niya ay talagang wala na akong panama. Talong-talo na ako lalo na at marami ng dugong umaagos sa braso ko nun. Idagdag pang nararamdaman kong tila ba may kakaibang presensya yung lalaking ito. "Manda ka sa akin. Sisiguraduhin ko sa yung tripling ibabalik ko sa yung sakit. Animal ka. Hindi man kita kilala sa pangalan, pero tandang-tanda ako ng itsura mo." Sambit ko at mabilis nang umalis sa pinagublihan. Pero sa kasamaang palad, bago pa man ako makatakbo ay nakita na naman ako ng lalaking nun. At muli ay pinaputukan na naman ako nito. Wala nang lingon-lingong mabilis na akong tumakbo. Tapos ayun, naramdaman kong tinamaan ako sa binti ng 3 beses. Malutong na napapamura na lamang ako sa aking isipan. Kahit na napakasakit na ng binti ko ay pinilit ko pa rin makatakbo ng mabilis nun. Dahil sa kagustuhan ko makatakas at makatakbo, natatakot ako mamatay. Hindi pa ako handang mamatay. Kaya't takbo lang talaga ako ng takbo. Halos mawalan na ako ng ulirat sa kakatakbo at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dinig ko pa rin ang sigaw niya. Hinahanap niya ako. Tagaktak ng pawis ko. Sa pagpapatuloy ng aking pagtakbo ay doon ko lamang naramdamang nakakatakot palang mamatay nang hindi ka pa handa nun. Ang daming bumabalik na masasamang nagawa ko sa aking isipan. Maya-maya pa, napadpad ako sa isang iskinita. May nakita akong sasakyan. May mga gulay at prutas na nakatambak doon sa lugar na yun, kaya naman wala nang pagdadalawang isip ang dumiretso na ako ng pasok at nagsumiksik sa mga nakatambak na gulay na yon. Wala na akong pakialam kung saan man ako mapadpad ng mga oras na ito. Basta't ang mahalaga sa akin ay makalayo at makatakas ako sa lalaking gustong pumatay sa akin. Maya-maya pa, umandar yung sasakyan. Napahinga na ako ng maluwag at napabuntong hininga. Habang iniisip kung sino yung lalaking yon, sumagi sa isipan ko ang huling biktimang inakyatan namin ng bahay. Marahil, kaanak yun ng matandang pinatay na mga kasamahan ko. Habang nakahiga, Sir Seth, unti-unti kong naramdamang nagdidilim ng paningin ko noon. Bago ako mawalan ng ulirat, ang naisip ko pa, mamamatay na ba ako? Na hindi pwede ako mamatay dahil kailangan pa ako ng kapatid ko noon. Pinukpok ko ng ilang beses ang dibdib ko
Wag lang akong mawalan ng malay. Pero kahit anong gawin ko nun, tuluyan nang nilamon ng kadiliman ng buong paligid ko. Hanggang sa nawalan na ako ng ulirat. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawalan ng malay. Basta't nagising na lamang ako sa isang matigas na higaan at may matandang lalaki ang kasalukuyang gumagamot sa sugatan kong braso. Nasaan ako? Sino kayo? Sunod-sunod kong tanong at agarang bumangon. Pagbangon ay bahagya pa akong napaigik dahil sa sakit na naramdaman. Narinig ko namang sinabi sa akin ng matandang huwag daw muna akong kumilos dahil hindi pa tapos ang ginagawa niyang panggagamot. Nagpakilala itong matandang Pidring. Isa umano siyang manggagamot sa baryong kinaroroonan namin. Nandito ka sa bahay ko. Dito kita dinala dahil nakita kong hinimatay ka na at halos maubusan ka na ng dugo. Hindi na kita dinala pa sa ospital dahil napakalayo pa rito sa baryo ang pagamutan. Kaya ako nang gumamot sa mga sugat mo. Kinaya ko naman. Dagdag niya pang wika ay huwag na umano akong mag-alala pa dahil nalis niya ng balang bumaon sa balikat at binti ko noon. Isa po kayo manggagamot? Kinakabahan kong tanong at sunod-sunod ang pagtagundong ng dibdib ko na parang bigla na lamang may naghahabulang daganon. Nung makumpirma kong ang isa siyang manggagamot ay tinabig ko ang kanyang kamay. Akmang tatayo na sana. Pero kaagad akong napaupo sa kadahilan ng bigla na lang nangatog ang buong katawan ko. Mabuti na lamang at mabilis akong naalalayan ng matandang yon. Sumunod ka na lang kasi sa sinabi ko. Huwag kang pasaway bata. Wika niya. At sa hindi sinasadya ay nasagi ko ang suot-suot niyang medalyon. Nung nahawi ang suot niyang damit at lumitaw ang medalyon na yon. Matapos ko yung masagi, ay gayon na lamang ang pag-iwas ko sa kadahilan ng tila ba napaso ang kamay ng suot-suot niyang medalyon. Nang tingnan ko ang kamay ko ay may bakasyon ng pamumula. Bakit ang init ng kwintas niyo? Pagalit na wika ko. Hindi ko matitigang maayos ang suot na kwintas na matanda. Pero ang lubos na ikinagimbal ko ay noong hubarin ng matanda ang suot niyang medalyon ng arkanghel at walang pag-alinlang isinuot niya yun sa laig ko. Matapos niyang maipasuot sa akin yon, ay ganoon na lamang ang pamibilipit ko sa kadahilan ng parang sinusunog ang buong katawan ko. Pakiwari ko ng mga oras na yon, naramdaman ko ring tila ba may kung anong insekto ang nagpalimbag-limbag sa loob ng katawan ko't para ba yung nagkukumawag makalabas, na siyang naging dahilan kaya mas lalo akong namimilipit sa sakit noon. Buhay pa nga ako pero para na akong nasusunog. Napaigik na lamang ako at napahawak sa leeg ng maramdaman kong nahihirapan na akong makahinga noon. Ano ba itong napasok kong sitwasyon? Bakit napunta ako dito? Bakit nasasaktan ako sa sinuot na kwintas ng matanda gayong isa lang naman akong ordinaryong tao? Tanong ko pa sa sarili ko. Nakatakas nga ako sa taong gustong pumatay sa akin pero bakit napunta naman ako sa sitwasyong ito? Mukhang sa kamay ng matandang manggagamot na yata ako mamamatay. Inutusan ko ang manggagamot. Nahubarin niya na ang medalyong isinuot sa akin noon. Anong klaseng kwintas yung pinapasuot mo? Bakit parang mamamatay ako? Kaagad nang inalis ng matanda ang medalyon. Matapos niyang alisin yon sa leg ko, ay pinukpok niya ang dibdib ko para makahinga ng maluwag. Mahina namang tumawang matanda kaya nanlilisik ang mga mata kong tinitigan siya masama nun. Hindi ako makahinga. Tumabi ka. Lalabas ako. Sambit ko. Pinipilit kong makatayo at maglakad palabas pero hindi pa man ako nakakalayo. Napapasalampak na lamang ako sa sahig at halos maputulan na ako ng litid dahil sa tindi ng paninikit ng dibdib ko noon. Nilapitan ako ni Mang Pidring para tulungan makatayo pero iwinasiwas ko lamang ang kanyang kamay at pilit na iginagapang ang sarili palabas ng silid noon. Isa kayo mapagpanggap.
Hindi ka isa manggagamot, no? Demonyo ka. Dahil kung totoo manggagamot ka, bakit parang gusto mo akong patayin? Ay naku bata ka. Halika rito at gagamutin pa kita. Wika niya at walang kahirap-hirap na hinatak ako at ibinalik sa higaan. Napatanong na lamang ako sa isipan kung anong klaseng matanda ba itong nasa harapan ko. Bakit napakalakas niya? Parang may sa demonyo talaga eh. Dahil kung titingnan mo yung katawang lupa niya, parang uugod-ugod na pero bakit kung buhatin niya ako, parang nagbuhat lamang siya ng kapirasong papel. 3 tapik ang ginawa ng matanda sa balikat ko bago ako nakahinga ng maluwag. Parang nabunutan ako ng tinik at nawala rin ang init na dumadaloy sa balat ko. At higit sa lahat ay bumalik na sa normal ang pakiramdam ko noon. Alam mo ba kung bakit gano'n na lamang ang naramdaman mo nung isuot ko sa iyo ang medalyon? Tinitigan ko lamang ang matanda at ni isang kataga ay walang lumabas sa bibig ko noon. Yun ay dahil layanggaw ka. Ilang araw na lang ay mabubuhay na yung sisiw sa loob ng katawan mo. Bilang na lang din ang araw mo at gugustuhin mo ng tumikim ng hilaw na karne. Lalo na yung karne ng tao. Ano bang pinagsasabi mo? Anong yanggaw? Hindi ako nayanggaw. Higit sa lahat, hindi ako magiging aswang. Pinagsasabi mo dyan. Ang mas lalong ikinagulat ko, Sir Seth, ay noong sabihin sa akin ng matandang nakita niya raw ako kaninang hinahabol ng lalaking may hawak na baril at walang tigil na pinapaputukan. Nung makita niya akong papunta sa eskinita kung saan naroroon ang kanyang sasakyan, sinadya niya yung buksan para doon ako makapagtago. Batid niya kasing hindi na ako magtatagal pa kung sakali mang ipagpapatuloy ko pa ang pagtakbo noon. Naghintay lamang siya ng pagkakataong makapasok ako sa loob at makapagtago bago siya umalis sa pinagkublihan at isinara ng sasakyan at pinaandar. Nung una ay hindi ako naniniwala sa matanda. Napaka-imposible ng mga sinasabi niya. Lalo na nang sabihin niya sa akin na binarang ako at niyanggaw. Tapos ngayon ay hinahanting pa ako ng taong gustong pumatay sa akin noon. Alam kong napakalaking kasalanan ang nagawa ko pero parang sobra-sobra naman yata kung gumawa ng kwento'y matanda. Hindi porket manggagamot siya ay pwede niya nang paikutin yung isipan ko at gumawa ng kung ano-anong kwento nun. Pero nagulat na lamang ako at napapitlag nang may malakas na pag-angil akong naririnig sa labas ng bahay. Nagmadali namang lumapit sa bintana ang matanda at binuksan niya ng bahagya. Pagbukas niya, doon ko pa lamang napagtantong gabi na pala. Ano yung ingay na yon? Naririyan na yung aswang. Mukhang may nadali ka yatang aswang bata. Pati ba naman dito sa pamamahay ko ay nasundan ka? Tugon niya. Nadali? Anong pinagsasabi na ito? Tanong ko muli sa isipan. Ng mga sandaling yun mga kagiliw ay gulong-gulong na talagang isipan ko. Hindi ko alam kung ano bang aswang ang pinagsasabi ng matanda at anong nadali. Dito ka lang sa loob ng bahay ah. Ako na yung bahala sa aswang na yon. May kinuha siya sa gilid ng bintana. Nang hugutin niya sa maliit na lalagyan ay tumambad sa akin ang napakatalas na punyal nun. Bagya pa akong napaatras dahil sa gulat. Saan ka pupunta? Saan pa ba sa tingin mo? Pambihira kang bata ka. Mag-isip-isip ka nga. Kinuha ko ang upuang malapit sa higaan. Yun ang ginawa kong pang-alalay para makalakad ako at hindi mapuwersang isang binti kong may tama ng baril nun. Hinay-hinay akong naglakad papunta sa labas ng silid. Nagtagumpay naman akong makalabas nun at nung nasa maliit na bulwagan na ako ay lumapit ako sa bintana para sumilip. Pagkasilip ko nga sa bintana ay halos takasan na ako ng ulirat nang makita kong nakikipagbuno ang matandang manggagamot. Sa isang hugis tao pero ubod ng pangit yung mukha niya. Napakaitim ng itsura niya tapos mabalahibo yung katawan. Sa bawat pakikipagtagisang nagaganap ay panaka-naka kong nakikita ang mukha nun dahil sa liwanag ng ilaw na pangmagdamagang nasa labas ng bahay.
Parang gustong kalmutin ng nilalang ang matanda. Pero hindi naman ito nagpapadaig. Lumalaban namang gagamot. Dahil sa bawat pagkalmot na gagawin ng aswang ay siyang pag-unday naman ng punyal nito. Kaya't bago pa man siya matamaan ng kalmot, ay nasusugatan niya ng kamay nito. Dahil nga sa nangyari ay nakita kong bagya ng umatras ang nilalang. At walang ano-ano ay mabilis na yung kumaripas ng takbo papasok sa talhiban hanggang sa tuluyan na yung mawala sa paningin ko. Mabilis akong umalis sa bintana nang biglang lumingon sa gawi kong matanda na para bang alam na alam niyang kanina ko pa siya pinagmamasdan. Ilang segundo munang pinalipas ng matanda bago ito pumasok sa loob ng kanyang bahay.